Kasi may mga pagkakataon na kapag ikaw yung laging strong, Mm. 'di ba may times na ikaw din yung laging nagbibitbit mag-isa ng mismong problema. They find it hard to ask for help kasi they feel like it's a burden for other people. They can actually change yung belief na yun. They can say na, yes, I have been the strong one, but I'm choosing otherwise that I can also ask for help. Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down our thoughts, feelings, and experiences that make us human. So para sa episode na to, napaka-special nito dahil sasagutin natin yung question na, are you the strong one? So maswerte tayo na mapaunlakan ng ating guest ngayon. So in this episode, we will sit down with Libni Fortuna, a transformational life and energy mentor, to explore what it means to always be the strong one. So with us, hello, hi. Hello! Thank you for Kamusta? having me! Thank you din. Oo. Excited ako. Very excited. Yeah, yung mismong mga questions dito talagang in-extract namin mula dun sa mismong trabaho or sa work na ginagawa mo, no? So, isa sa mga nakikita namin usually na kine-create mo, and thank you for your contents, may kinalaman dun sa mental health din, and usually may mga trauma, no, na mga contents, and at the same time yung mga pagiging strong, no, pang-empower ng mga tao, no? So, yung question natin na gustong sagutin, no, kasi may mga pagkakataon na kapag ikaw yung laging strong, Mm. 'di ba may times na ikaw din yung laging nagbibitbit mag-isa ng mismong problema. Pero before mo siguro sagutin 'yun, ano ba ibig sabihin ng pagiging strong one? Paano ba siya dine-describe? Yung hindi ka nanghihingi ng tulong. 'Di ba, usually yun, yung parang, "Kaya ko na 'to, I don't need help from anyone." Forcing yourself to just carry the load alone. Strong yung kinakarga yung mga bagay-bagay. So, yun naman yung definition ko, yeah. So, yun, you're okay with doing things on your own and not asking for anyone to help you, 'di ba? Yeah. So, may mga situation, no, yung mga strong person, may mga pattern na na-encounter. Sa practice mo, ano yung usually na na-encounter mo din na issues din na nag-a-appear sa mga taong strong? Mga issues, usually mga moms. Moms, kasi yun din yung story ko eh. Like the people that I usually work with or the people that go to me are moms like me that napagod ng umasa sa ibang tao, and they find it hard to ask for help kasi they feel like it's a burden for other people. Parang ganun yung usually na lumalapit. And there are also breadwinners na 'di ba, parang hindi option yung mahulog. So, ay hindi option yung nahuhulog, 'di ba? So, parang I'd rather like, not talk about this kesa magbigay ng burden sa ibang tao. So, yun usually feeling nila when they ask for help, it's a burden for others. Ganun siya. Yeah. And then may mga nag-a-appear din siyempre na yun nga nakita natin yung pagiging mom, tas pagiging breadwinner. And then kung hindi nila siyempre shine-share yun sa iba, 'di ba, parang puwedeng mag-lead din sa burnout. So marami ka bang na-encounter na gano'n ding mga Yeah, yun din yung trabaho ko. Like the lack of expression of self kasi they don't find the safety of sharing what they feel towards other people, and yun din yung lagi kong share na you have to have that safe space to express yourself kasi if not, the body will also manifest it for you based on what I've been learning so far and yung mga pinag-aralan ko din. So because of that, it allows parang it get stuck in the body and then eventually nagma-manifest. So yun din yung aspect that I also I work with people who are experiencing that, the lack of expression of self. yeah. Ang ganda na na-mention mo na may times na puwedeng ma-stuck siya dun sa body, 'no? Ngayon ikakabit ko naman siya yung paano magiging stuck. Halimbawa kasi yung mga taong strong, 'di ba, na ikakabit nila or nagiging stuck din sila dun sa pagiging helper, sa pagiging strong, to the point na puwedeng maikabit dun sa identity nila, 'di ba? So, may chance na yun nga, kung naikabit mo sa identity mo, yung self-worth mo, naikakabit mo siya dun. Yeah. So, ngayon yung
problem na nag-a-arise dun, so papaano yun somehow mawo-workout? Kasi 'di ba may tendency na mag-overfunction sila, 'di ba? Kasi para lang gumawa ka kasi naikabit mo na nga dun sa worth mo. So usually papaano ba siya halimbawa na mahihiwalay? Mm. Ang hirap 'no? Oo. So, 'di ba, we know it's a conditioning. We operate based on survival growing up, 'di ba? Nung bata pa tayo, there might be an experience that we have learned na, ay, for us to be accepted or validated, kailangan natin maging strong. Or when I ask for help, hindi pala pwede. So, yung naging belief na nga nila was, I am the strong one. I cannot ask for help. So, ganun na yung naging upbringing ng most people. Now, when they turn a little like older, hindi na nila kaya, yun na yun, diba? Hindi nila kaya na i-separate yung, hindi, ito na talaga ako, ganito na ako, strong na ako ever since ng pagkabata. I guess it's really just breaking the belief that they can actually change yung belief na yun. They can say na, yes, I have been the strong one, but I'm choosing otherwise, that I can also ask for help. Ganun siya. And ask for support like from you or from people who are in this space na, Parang ikaw. 'di ba? And me and everybody else who's also Yeah. doing the work na, you know what? You can shift that belief na you're not your identity, kasi the identity that we're choosing talaga is yun yung na-choose na natin kasi akala natin hindi pwede magkaroon ng ibang option, 'di ba? Ang ganda nung na-mention mo about sa situation wherein nare-reinforce siya. Pwedeng early childhood o kaya dahil dun sa role na tinake mo dun na nag-step up ka para sa family mo, pwedeng ganun siya, eh. Ito nga lang yung medyo tricky na part din 'no, kasi may times na, hindi mo kaagad malalaman, eh, na parang naikabit mo na siya sa identity mo until meron kang naramdaman. So, ano kaya yung pwedeng early signs na masasabi mo na hindi na 'to parang gano'n katama or di na 'to ganito ka-healthy, na parang nagiging identity ko na yung pagiging kailangan laging malakas or laging sinasalo yung family member, kaibigan or kung anong role. I always see emotions as yung compass. Like, Mhm. if you don't feel great about the situation or palagi kang parang it's so heavy, I feel like that is, and I know that that is something that people should look into, kasi yun nga, emotions are, as in my practice, it's an energy in motion. Oh. 'Di ba? Kasi if it's moving na parang, uy, parang kailangan na nitong lumabas, yun na yung parang indication for me that something has to be done. Kasi I believe that as beings dito sa mundo, our role is to really express those energies out of the body. Kasi that's how you experience life, eh. But if you don't express yung energy na yun, energy in motion nga siya, 'di ba? It gets stuck in the body. So I feel like there is a lack of, yun nga, expression, and through expression dun ka lang, that's how you really live. Na-connect ba sa tanong? Paminsan Yeah, parang, oo. teka lang, I'm so Oo. flowing Oo. na ako, na tama ba yun? Oo. Yeah, but yeah, that's the I love belief that that. I have. Yeah. Gusto ko yung na-mention mo na energy in motion. Tandaan niyo yan na energy in motion, emotion, no? Yung na-mention mo nga na para siyang compass. So, ibig sabihin, kailangan pakiramdaman nila yung sarili nila kung hindi na siya totally nakaka-help. Siguro particularly kapag nagsa-self-sabotage sila. Correct. May mga example ka ba halimbawa ng mga self-sabotage? Yeah. Yung when you're new in a space, Mm. syempre it's uncertain. And then you tend to compare yourself to other people. So when you compare yourself to other people, you're asking yourself, tama ba na andito ako, or I feel so different? So siguro you have these voices in your head, lalo na if yung upbringing mo hindi maganda, hindi supportive. So bakit ka ba dyan? So when you are, usually self-sabotage happens when you're in a new space na hindi ka familiar, kasi you start questioning, tama ba na andito ako? Parang ganun siya. So, doon na pumapasok yung changing the narrative and the belief you had with the experience. Kasi nga, 'di ba, kung ano yung belief mo nung time na yun yung i-embody mo. Tapos kung ano yung i-embody mo, hanapan mo ng evidence para maging totoo yung belief na yun. So, dapat, when you're in a new space, andun ka sa mga tao na nag-cheer talaga sa'yo na, come on, kaya mo yan. Kasi you start self-sabotaging, 'di ba? When you're in a space na feeling mo you don't have connection with, or you're finding yourself comparing yourself with others. Gusto ko yung na-point out mo na yun. Magandang clue siya dun sa mga tao na medyo nalulos. Kasi may tendency nga tayo na minsan isip natin na tayo talaga lagi yung mali, or yun nga, sinasalo natin yung mga negative na yun na di natin namamalayan. Nasa group pala tayo ng mga tao na minsan
di ba, hindi pala tayo dun sa environment na yon. So, Correct. Yeah. ang hirap nga lang, no? Yeah, may na-remind ako ng story kasi recently, I was talking to this girl and then Mm. nabully siya pag nung bata Mm. siya. So, she was bullied and then she felt really different kasi parang taga Manila siya and she went to like a school in Davao, ganun. And Davao is very, it's a very close, parang it's conservative, kumbaga. And if you compare it to Manila, it's very open. So, she was wearing, alam mo yun, parang di ba ang Manila very liberated, like they wear Oo. whatever, but then that was like, why are you wearing too much? So, she was bullied at that time and because she was different. And then she realized na, it wasn't about who I was, but it was because I was in the wrong space. So, sometimes nga, diba, if we are in the wrong space, malalaman yan kasi there's so much trigger, there's so much friction, it doesn't feel right. And I feel like people should learn how to be more, parang believe in themselves, may intuition na parang we're not in the right space. Kasi alam naman yan ng sarili mo. If you learn how to listen to yourself, yun nga lang, hindi lahat ng tao, diba, they know how to listen to themselves. Kasi pagising pa lang, laging na-expose sa social media. Hindi sila marunong mag-meditate, hindi sila marunong tumahimik, diba? So, yun, like, people need to silence themselves. What, anong thoughts mo dun with that? Gusto ko yung na-mention mo na tungkol dun sa wrong environment. Tapos, nahihirapan silang pakinggan sarili nila. And ang hirap din talagang pakinggan ng sarili kapag sa environment na yon lagi kang sinasabihan na mali ka. Correct. Diba? Tigilan mo yan. Diba? Pero paano kung ganun ka? Doon ka masaya. Diba? Yung mga ganong klaseng situation. Pero ito lang, medyo tricky lang na part din. Kasi naintindihan ko yung importance na kailangan natin pumili ng environment. Correct. Pero what if wala tayong privilege? Halimbawa na pumili ng environment natin. Halimbawa, family member ko sila, ganyan. Tapos, feeling ko toxic na sila. So, ano siguro yung pinaka-practical way para slowly siguro na ma-prepare mo yung sarili mo na, di ba, magkaroon ka ng siguro yung distance or a boundaries sa ganong klaseng environment. Kasi kung kunwari, family member talaga. Tapos, di ba, ikaw yung strong one. Ikaw yung inaasahan. Parang ganyan. This is a very close topic in my heart, but I really don't believe that we don't have the privilege to move to other spaces. Yung time ko when I was growing out on the experience, I just knew that I'm not growing anymore. So, nag-ipon talaga ako. I really made the effort na whatever story I have at this time, and I know na I've given my best to express myself and I wasn't heard. And hindi naman siya problema ng family kasi yun naman talagang dynamic. It's just that I was really growing at that time. So, sabi ko talaga na I'll save up, I'll find ways for me to move from this place to another place kasi alam ko that when I move out of this place, I'll grow. Parang ganun. And I was so scared when I did that. But then I realized that, yun nga, I have to create a choice for myself or else others will create that choice for me. Yeah. And I won't be able to write the story that I know that is for me. Alam mo yun? So, with the courage that I have, niremove ko talaga na I don't have a choice because I have a choice. I just needed to work on that choice. I needed to take the time to put the effort on that choice because I know that the only difference that will lead me there is only time. So, ginawa ko talaga ang work kasi, diba, if you've exhausted yourself in explaining, pero they're so close because yun naman talaga ang survival ng family, diba? Yeah. But if hindi, wala talaga, you have to create the decision to, okay, I have to walk away for now so that I can create a space for me. Especially if it's coming from a space of integrity. Hindi siya coming from a space of ego na, alis na ako kasi ganito. It's coming from a space of, I'm doing this because I know that there's a future for me here and I want to grow in that sense. Yeah. Ang ganda nun. Yung ganun desisyon na hindi naman kailangan right away, umalis ka. Okay. Ibig sabihin, pag sinabi ng mga coach, halimbawa na pumili ka ng space kung saan ka mas tatanggapin o saan ka mas mag-grow, hindi ibig sabihin nun na kailangan mo umalis ka agad. Correct. You have to make effort, yung efforts na yon tsaka yung mismong time. Correct. Kailangan mo talaga pagtrabahuhan. At the same time, kapag meron kang ganong klaseng parang interval, no, habang ginagawa mo yun, pinapractice mo na din sana yung emotional na boundaries, 'di ba? Kasi yun din kailangan din ma-regulate mo yung sarili mo habang pinapractice mo yung, alam mo yun, eventually magkakaroon ng physical distance o kaya physical boundaries. Correct. Yung emotional, yun yung pinakamahirap i-workout, 'di ba? Yeah. Paano yun na hindi ako magagalit? Paano yun na hindi ako matitrigger? May mga tips ka ba halimbawa sa Hindi ganun? ma-trigger. Oo. Well, it's a lot. Pero going back to that, I guess
the lack of communication also caused the friction. And hindi din ako marunong mag-communicate before. That's why I needed to leave in order for me to learn communication. When it comes to emotions, the safest way that I can express anger is I get a pillow and then I just scream. And I teach this to my kids. Now, when you're angry, don't hold it back. You can express it in a safe way. Kasi ang iba, they don't know how to process anger kasi they weren't taught. Ako naman, I'll tell the kids, go to your room, isigaw mo yun lahat kasi stuck energy siya eh. Energy in motion na stuck. And then you just scream it using your voice and then let it out until mapagod ka na. Ganun siya. Because out from that strong, very strong energy, there comes a realization. And it's not even about the emotion itself. It's because of realization that you fail to see because of the anger that's in between. Parang ganun siya. So yung anger na yun, once you let it out in a safe way, pagtapos ng pagpagod ka na talaga, na-exhaust mo yung emotion at energy na yun, then the realization happens. So, dapat matuto ka sa experience because if not, it's gonna happen over and over and over again until ma-less trigger ka na tsaka mag-get mo yung lesson ng emotion na yun. So, gandang tip yun, no? Na parang very practical na kaya nilang gawin. And sana ma-explore pa nila iba pang area kung paano pa nila mas ma-express yung ganong klaseng feeling, no? Speaking of, dahil nga nasabi natin kanina yung pagiging strong, di ba? Naikabit natin yung ang hirap-hirap halimbawa na mag-express ng sarili. Paano kung kunwari, yun nga, ikaw yung inaasahan naman ng family mo. Tapos, gusto mo syempre magkaroon din ng time na umalis doon talaga sa inyo. So, paano kaya yun halimbawa na kasi di ba ikaw inaasahan. Tapos nandun kasi usually yung guilt feeling na hindi ko sila maiwan kasi ako talaga yung inaasahan nila. So, sa papanong paraan kaya nila slowly na mape-prepare siguro yung sarili nila na medyo hindi sila magi-guilty, no? Na magkaroon ng ganong klaseng boundaries. Yeah. I think guilt is normal when you start saying no. And dapat ma-honor lang din ng tao yung guilt that they're experiencing because they're choosing themselves. Oftentimes, from the practice that I have, guilt happens when you're doing something that you haven't done before because you chose yourself. Parang ganon. So I feel like it's just really us regulating the nervous system, which is like allowing yourself to relax whenever you make the decision and trusting that once you do this, you're also doing it for them para matuto sila to stand on their own, to, di ba, teach a man a fish and you will feed them for the rest of their lifetime. Kasi if you always, stop saving people because if you're constantly saving people, you're not allowing them to grow as well and it's a disservice for you and the other person. So if you keep on saving others, how can they learn to stand on their own when lagi kang nakahawak sa kanila, diba? So you have to, regulate your nervous system, be sure and intentional whenever you say no, and just trust that they also have to grow. You also have to give them the permission to grow. Parang ikaw, nagkaroon ka din ng permission to grow because no one was holding your hand, diba? So, yun, ganun. Magandang reminder yun, no? Kumbaga parang, tandaan din ng mga nakikinig sa atin na pagmamahal din, yung pinagkakatiwalaan natin sila na magawa nila yung sa sarili nila. Tsaka yung na-mention mo nga about doon sa guilt, di ba? Maganda yung reframing na yun, na ginagawa mo yun para din naman sa kanila. Di ba? Kasi usually feeling natin tayo lang no? Na parang nagsasalo nun, kailangan ako laging strong. So parang pag nireframe mo siya nung na-mention mo, somehow medyo nalalet go yung feeling ng guilt. Correct. Oo. So, ang ganda nun. And then, ngayon, yung sa part na dahil nga ikaw yung strong one, ang hirap bitawan din nung identity, di ba? Pero kanina parang na-mention mo na din yung bibitawan siya slowly, di ba? Pero may times baka ma-lost tayo dun sa proseso, no? Syempre ikaw, tagal mo na din na ginagawa yung coaching. Paano kaya gagawin yun ng mga tao na habang ilalet go mo yung mismong identity na dapat, alam mo, hindi ka laging strong, paano ka hindi malulus dun sa process na yun, di ba? Top of my mind, you have to know what identity you want to step in. Because if you're just gonna let go, where are you going? So, dapat alamin mo anong identity. If I want to, like, for example, the identity that I want to step in is in my soft girl, walang, like strong boundaries, ganon. And it took a while for me to learn that kasi super hustle talaga akong dati, survival. So, once you know the identity that you want to step into, every day, you take the courageous step
to go towards the identity that you want to become. Parang ganun. Mm. And let go na parang letting go of this old identity, saying no. Parang ganun siya. So, dapat alamin mo anong identity yung gusto mong maging. Have a vision, like physical representation of that identity. And then, lahat ng decision mo, dapat intentional ka and related siya sa identity that you're working on. Yeah. Yeah. Kaya importante yun, no, na ma-remind din talaga sila na yung strength, hindi ibig sabihin na laging ikaw lang yung nagki-carry nun. And part naman talaga ng ma-build yung identity na gusto mo, 'di ba? Parang everyday talaga siya na intentional mong ginagawa para mapalapit din sa gusto mo. Yeah, tsaka careful on who you're listening to, what you're Ah. absorbing. Dapat ikaw yung di ba? Yung may mga sense na conversation, because I've heard this from Rick Rubin na you are made up of pieces that you take in, di ba? You're made up of Yeah. pieces that you take in. So curate what comes into your highest good. So you have to be careful what you allow in this sphere. Yeah. Kasi, and what protects you from this world to the other world is your boundary of like, nope, that's not part of my world, parang ganun. And practicing choice. Nag-agree ako doon kasi halimbawa ako slowly tinatry ko na din i-build yung, di ba, pati sa kinakain, yung lahat ng kinukonsume natin talaga meron siyang malaking influence Correct. sa kung sino tayo or magiging tayo. Correct. So, ang ganda nung ngayon ang din na-encounter natin pagdating sa ganito, 'di ba? So, slowly nale-let go na natin, binibuild natin yung mismong identity na gusto din natin, binibuild natin yung sarili natin. Syempre part nito may times na masasaktan tayo, 'di ba? Kasi syempre hindi rin ganoon kadali yung healing, 'di ba? Paghahanap ng sarili. So, it can be really messy, no? Ano ba itsura talaga nung healing? Kasi sabi nga, laging pinapakita sa social media, di ba, parang magaan, masaya, ganon. Pero paano ba siya talaga in reality? Yeah, I believe healing is coming back to wholeness. And it's a never-ending process. You always heal at a certain chapter every time. But overall, sa naging practice ko din and what I have experienced, healing is just acceptance of what is. Kasi you cannot never fully come back to your full circle if you don't know to accept what is. Yun eh. Pero if you keep on denying na parang hindi, okay lang, like you never fully come back to your wholeness. So, healing is really acceptance of what is and getting the lesson out of the experience, and then you can come back to your wholeness. Cycle siya, it never really ends. Yeah. Pero yun nga yung parang nakakapagod siya, no? Papakinggan, baka yung nakikinig ngayon sa, unending pala siya, hindi ba nakakapagod? Yeah, it's never, if you see it, if you see it as, it is always a win when the goal is to experience. Yeah. So, if marunong ka lang how to utilize all this pain into something that will bring you more parang abundance and joy, you'll enjoy the process. Pero if you're stuck on the victim mindset, you'll never enjoy the process of healing and the pain that it brings you. Ako naman, when I experience pain, I always approach it with curiosity na, uy, andito ka naman, what are you trying to teach me? I guess what I feel like people need to learn is really asking this question, what is this experience trying to teach me? Kasi ang sarap sa feeling pag nakuha mo na yung lesson ng experience na yun. Yeah. Nakaka-addict siya kumbaga. Parang, okay, give it to me, give it. And there's so much gratitude na, gumagaling ako ng gumagaling kasi alam ko na paano i-transmute yung experience na yun. Yun yung isa sa pinakamahirap na way based dun sa kung titingnan natin yung mga common questions na na-encounter ko din, halimbawa yung nakikita ko, nalalaman ko na may problema, kailangan ko tong gawin, pero hindi ko pa rin maintindihan yung sarili ko, paano ko siya i-let go. Kasi may mga ganun, di ba? Parang totally aware sila or nakikita nila sarili na nagsasuffer dun sa situation, pero hindi nila magawa. So, any tip sa mga ganong tao na sobrang taas ng self-awareness, pero parang hirap silang gawin yung mismong dapat naman talaga nilang gawin. Kumbaga parang nahirapan silang i-let go. Yeah. Oo. What separates people who go to the other side is the fear in between. Yeah.
And fear is, I believe this, that fear is only an illusion created by someone or something that has allowed you to believe in it. It stops you from getting to the other side. So the only answer there is you just have to do it. Kasi you'll realize na it was just me all along. And once you do it, dun ka na makakahinga na, "Ay, ako lang pala yun." You know, the only thing that stops people from getting to where they wanna go is the fear in between. Yun lang talaga. And once, yun nga, just do it. Like, just get out of your head. Go do it and learn from the experience. Again, it is always going to be a win when the goal is to experience. Yun lang. Gawin mo lang. Yung the goal is to experience. Maganda yung ano na yun, no? Yung ganong klaseng tip din. At saka yung pagiging curious. Kasi kapag laging yun nga, no? Yung takot yung nagpapadala sa atin, parang na pipigilan na tayong magawa yung mga bagay na gusto natin magawa. Ngayon, yung nakikita ko din isa sa mga concern, no? Kapag ganyan, yung natatakot. Maganda na siguro na ma-explore nila kung ano yung pinanggagalingan ng takot nila, 'di ba? So iba-iba kasi din yung takot na nafi-feel nila eh. Kung bakit nahihirapan silang bitawan kasi parang feeling nila pag binitawan nila yon, wala na ako. Kasi mamaya naikabit din nila Yung sa identity nila Oo nasa nga, fear. Yes, oo. yes. So yun nga, parang posible yung healing kaya lang parang nahirapan sila na kumbaga parang ma-workout. So in terms of healing, dahil usually naririnig ko din to sa mga ano din sa mga coach, no, yung mga reparenting ganyan. Oo, yung siguro easiest way na maintindihan nila. Paano ba ibig sabihin ng parang sinusubukan mong i-reparent yung sarili mo? That's a very great question. I also do, like, I love going back to the inner child kasi yun naman kasi talaga na I think the best question that I wanna ask the listeners is saan mo naiwan yung little you? Ganda. 'Di ba? In your journey, saan mo kaya siya naiwan? Kasi for sure, you were forced to grow up. Pero saan kaya siya ngayon? And the thing that I do with most of my talks and how I help people is I really help them come back to saan kaya siya ngayon? Hanapin mo siya. And what do you feel does this little you need from you? Can you give it to them? And from there, wala. Like, people would realize na, oo nga, no, I've been moving so much. I've been giving away from people na nakalimutan kong ibigay sa little me kung saan ko man siya naiwan. And I remember that time, I was, bago lang din to, I came back, I went home to Davao and yung old home namin, ganun. Tapos parang ilang years na din ako hindi umuwi. Tapos I was just sitting there and then I asked myself, saan ka kaya ngayon? Saan kita naiwan? Tapos na-realize ko, iniwan ko siya sa atip ng bahay namin kasi doon ako tumatambay. Parang pagkagabi na walang nakakaintindi sa akin, ganun. So I just had like, mahilig ako mag-imagine and meditate. And I just went back to her and like I said like, you know what? You can come back to me now kasi you don't need to suffer anymore and I got you. But di ba? Nagagamit na yung tissue. Di ba? Kasi growing up, to be honest, and I'm a very open book, I never grew up my family wasn't, I didn't grow up in a very good family na kompleto. So, di ba naiyak tayo guys? But then I realized that you know, I needed to be strong for myself and I gave that to myself. And that time that I came back, yun nasabi ko nga, like you can come home na to me because we are safe now. And I believe that lahat ng naging work ko was because of my inner child that didn't feel that love and security from parents that I now gave to myself. So I believe like to everyone who's watching, if you feel like you've left them somewhere, you have to work on yourself that the little you feel safe to come back na to you. Parang ganun. I guess like that's something that I can give to the people or to whoever's listening right now. Kasi deserve din ng little you, yung adult na very settled, very grounded. And that's why you have to put yourself first and bring it back to you. So your little child can come back home to you. Yeah. And thank you so much dun sa pagiging vulnerable kasi nag-share ka ng part of you. And hopefully, feeling ko may mga na-inspire dun sa shinare mo, no? Yung
papaano maging babalik ka sa sarili mo. Ginagawa mo siya para sa sarili mo. Kanina nga nung off-cam nag-usap tayo, 'di ba, about sa pagiging med student mo, and very interesting kasi hindi mo natuloy siya pero nandito ka pa rin sa paghi-heal, 'di ba? Pero Oo. ibang ano, ibang area siya pero same din. Yeah. 'Di ba healing din siya? Yeah, and maganda siyang journey, I guess, and really honesty lang sa sarili, I guess, na some people hindi nila kaya maging honest sa sarili nila kaya lagi na lang ibang tao yung nauuna and they start betraying themselves, and siguro that's what hurts me the most when I see potential. Ako naiiyak. I see potential with people but they don't see it sa sarili nila. Kaya I really make sure that, you know what, magaling ka. Like, nobody just told you that magaling ka. And that's why I just keep doing what I do because it's something that I never received growing up. And I don't want people to experience that. Lalo na mga anak ko, pa, diba? So, yun. Kaya parang kasama dun sa narinig ko din at saka nabasa ko, sabi nga, we give what we need. Yeah. Binibigay mo yung healing, sa iba nagbibigay ka ng help para mahanap nila yung sarili nila kasi at some point, yun din yung kailangan mo. Correct. Yeah. At mukhang yun din yung kailangan ng mga nakikinig sa atin kasi hindi nila ipi-play to kung hindi na kailangan. Correct. Diba? Yeah. So, thank you doon sa part na yun, ano. And yung realization na yun, bigla na lang ba siyang nag-appear nung nung time na yun? Yeah, always. Like, I think, and I know that these downloads, I call it downloads eh. These downloads appear when you know how to sit in silence. Mahilig akong mag-quiet and have that time with myself. And one of the things that I have learned in my journey is if there's lack of clarity, you start asking questions in your head and the answers will just appear. Ganon. But you have to learn how to sit in silence. Ganun siya. I think and I know that is what's lacking right now with a lot of people kasi nga consumed na tayo with outward in. And hindi lahat ng tao alam paano mag-inward out. Oh. Kaya yung sitting with your emotions, sobrang important niya para marinig yung sarili. Kasi sobrang daming noise, no? Yun, halimbawa, kasama na dun sa noise yung mga pwedeng naririnig mong sinasabi ng ibang tao sa'yo, pwedeng nanggaling din sa family kung hindi ganun ka-okay yung family. Kaya mahalaga na upuan yung sarili tulad ng ginawa niya para mas malaman mo ano ba talaga yung gusto mo. Sino ka ba talaga? Kasi humihina yung sarili nating boses kapag masyado nating pinapakinggan yung boses nung nasa labas. Correct. Yeah. Kaya maganda yung talagang sinabi mo na upuan yung nararamdaman, magkaroon talaga ng time with yourself. Alam kong very difficult ito sa ibang tao kasi sa iba, pag umupo sila sa sarili nila na walang kahit na anong ginagawa, sabi na para daw silang masisiraan ng bait. Kasi ang ingay daw ng isip, no? Sa situation mo, kasi nga nag-share ka ng lived experience mo, umabot ba dun sa point na sobrang ingay ng isip mo? Paano mo siya slowly na medyo nabawasan, di ba? Kasi yun yung sa iba parang ang ingay daw eh. Kaya parang ang ginagawa nila, nagpapaka-busy talaga sila. Oo. Doon nag-start yung breakdown ko when I started not feeling because hindi na ako makaramdam because I kept on listening to other people until I couldn't find and hear any voice. Na para na lang ako naging zombie. Parang ganun siya. And doon na ako nagkaroon ng this isn't okay. I need to do something about this. Parang ganun. So I started working with a mentor before and doon ako napasok sa mundong ito na may mga ganito pala. There's a thing like energy, there's a thing like releasing that, there's a thing about expression, ganun. So, yun yung naging way ko. Pero now, when I feel like ang ingay na ng mundo, I just really start resting, number one. Second, I listen to the people that I only like listening to. So, I consume podcasts that will help me recalibrate my brain. And then third, I dump all my thoughts on stream of consciousness, journaling. Tapos hanggang maging clear siya until I start expressing again. And then lastly, like most of the time, I just dance and I create yung energy na yun until okay na ako, I start creating again. Ganun siya. Yeah. Madaling maintindihan, madaling maalala. So, maingay talaga yung mind natin kung kayo yung type of person na ayaw niyong upuan kasi maingay siya. So, importante na, kailangan mong pakinggan kasi there's no other way para mas mapatahan mo siya. So, you have to listen. Magaling na mention niya about dun sa nag-ask siya ng support, hindi yun kahinaan. Kahit sinasabi natin na ikaw yung the strong one, part ng pagiging strong is pagiging vulnerable tulad ng
dinemonstrate mo nga ngayon yun eh. Kaya di ko inaasahan, di ba? Pero yun yung example nun, di ba? Na pagiging strong is also showing yung vulnerability na yun. And kasama dito yung pwede rin yung pagsusulat. Oo, kasi usually iba pag walang makausap, pwede naman through journaling. And marami ng mga studies na nagsasabi na malaking tulong yung journaling kasi may mga specific areas of the brain na talagang nare-rewire siya. So, okay din yon. And then, of course, yung mismong creative outlet tulad ng nagawa niya, baka magandang i-explore nyo rin yun. And ask questions, no? Tsaka yung gustong-gusto ko yung sinabi mo, you have to choose yung mga voices na yun. Kasi sa dami ng mga voices, kung minsan, di natin namamalayan, pinapakinggan lang natin yung mga negative. Tama. Pakinggan mo yung mga good voices na nandyan sa mind mo, halukayin mo sila, yun yung lagi mong pakinggan. And kung nahirapan ka, kasi konti yung boses na yun, listen to podcast. Correct. Sobrang ganda talaga ng mga na-share mo na ng mga specific tips. Pero Yeah. baka may gusto ka bang idagdag dun, no? Yung I always point this out, I also teach this to my kids na the opposite of depression the opposite of depression is expression. Wow. Yeah. Kasi 'di ba repressed emotions yung expression na yun. So when you start expressing yourself, you start discovering pieces of yourself na pwede naman pala. So yun yung ginagawa ko. My kids would always be my greatest teacher. And yun nga, when they feel sad, I said, sige, draw mo na lang si sadness. And then, naging maganda na, alam mo yun, parang they still get to honor that emotion. Nalagyan pa nila ng color. So I said, also, how do you feel? Better na ma. I made sadness like this pretty drawing. Parang ganun siya. So I feel like a lot of people should just really learn how to express themselves. And if wala, and yun nga, expression comes from the safety of the environment. So, ako, personally, my husband has always been my safe space. Kaya important din yung partner na pipiliin mo. When you feel safe in that environment, you start expressing again, and yung partner mo or whoever you're with friends, sila yung magmi-mirror back to you ng mga bagay na hindi mo nakikita that will give you the evidence na, oh nga pala no, nakalimutan ko to, ganun. Or like find a psychologist, a coach, a mentor to also mirror back what's really happening for you. And be careful who you ask advices from. Kasi, Yes. diba, like some people, they say that they are, but their life doesn't tell you. It's not an embodied experience. Like sa tama. totoo lang, like they say something but you can't feel it, and most of the time it's projected, yung belief nila na pro-project sa'yo. Yes. And what's really alarming nowadays is that they plant seeds on someone that's vulnerable, and people believe in that belief, and they started creating evidences. Kasi sabi nito, ganito daw ako. So everybody should be careful on who they're listening to. Not everybody who says that they are the authority is the truth. Kasi Tama. not everyone is saying is the truth. Kahit ang sinasabi ko, like everybody can reject what I'm saying, but if it helps you improve the quality of your life, then you take it. Pero if it doesn't feel and sit well with you, please feel free to reject that, like that projected truth towards you, because you can always choose your truth. Yeah. Ang ganda. So sa mga nakikinig, ulitin lang natin na mention niya yung about yung depression, no? Yung na-mention niya, yung the opposite of depression is expression. So, hindi siya oversimplification, no? Yung, kumbaga sa kanya, yung more on kung paano ba natin marireduce talaga yung depression. At ang ganda nung na-mention about expression kasi maraming mga paraan, self-care, para kahit paano ma-reduce ka. Actually, kakabit ko nga yung na-mention mo, yung sa energy and energy in motion, yung energy. Di ba? Pag the more na kumikilos ka, the more na na-elevate yung mood. May mga studies naman tayo na nakakatulong talaga yung mga ganong klaseng activities and all that. So, sana na-take down na ninyo, no? Yung mismong mga tips na binibigay na sa atin. And sa mga nakikinig din na parents, ang ganda nung na-mention mo tungkol dun sa paano nagpe-parent ng bata. O yung, sa anak mong swerte niya kasi, early age pa lang, nade-describe mo na sa kanya at ina-allow mo siya, nagiging safe space ka, na i-express na yung sadness, lalo pa siguro yung iba pang mga emotions kasi no-honor na siya. Actually, magandang demonstration yun yung sadness na in-honor niya through creative outlet, diba? Kasi usually pag sadness or negative emotion, parang okay, alisin natin yan. Pag umiyak yung bata, parang bad. Diba? Parang somehow, nade-demonstrate mo sa kanya na okay lang yun. Correct. I-honor. Kailangan ng safety for them. Kasi if not,
'di ba, ang reflex mechanism natin, we wanna Mm. find safety somewhere. Mm. So if the kids can't find safety with their parents, they will find it somewhere, and yung somewhere hindi pa talaga tayo sure ano yung values na naipapasa sa very vulnerable Na state bata. ng bata na yan. Eh, lahat pa naman ina-absorb nila. 'Di ba? Kaya maganda rin na kapag yung parents ay tina-try nilang i-regulate yung sarili nila. Correct. 'Di ba, hindi yung sila yung pinagmumulan din minsan. Although siyempre walang perfect na parents, Correct. no? May times naman talaga na nahihirapan tayo. Kaya sana dito din pumapasok yung kanina pa nating sinasabi na okay lang na maging strong, pero part ng pagiging strong nag-a-ask ng help, pati parents. Kasi hindi naman po kailangan laging perfect na ikaw lang lagi gagawa ng lahat, Yeah. 'di ba? Tsaka compassion. And siguro one thing that I want to pass on to everyone who's listening right now is when you want to help someone or to help change the perspective of someone, let's not be too imposing. Like, kasi diba, when somebody imposes dapat gito ka, you start like, oh, wait lang, like, hindi ako handa. But I feel like the best way for us to be able to share or to help someone is to suggestion. Like, you know what? Like, this might help you. This can help you. Para mawala yung expectation and mawala yung, ay, baka pag kausap ko ulit sa'yo, hindi ko ginawa yung sinabi mo, magagalit ka. Pero if there's a suggestion na, you know what's best for you, you try doing this and then let me know. So I think I just wanted to share that to parents, to coaches or anyone else or friends na if you wanna help someone, come from a space of embodied experience and mag-suggest ka ng pwede nilang gawin, hindi yung very imposing kasi mawawala yung safety of expression ng isang tao. Yeah, tsaka baka pakiramdam niya na-invalidate siya, no? Parang, pala desisyon ka. Pag sinasuggest mo lang na, ay baka ito mag-work kasi sa akin ganito. Pero, ikaw pa rin mag-explore, di ba? Parang kasi suggestion lang siya. Yes. Kaya doon nagkakaroon ng parang away na hindi na magkakaroon ng kausap kasi sasabihan na naman ako, hindi naman yun align sa akin kasi iba yung values ko, di ba? So, yeah. Yeah, kumbaga nagke-create ka talaga ng safe space sa kanila to explore and feel yung kanilang sarili. Kaya na-mention mo kanina about dun sa importance ng pagkakaroon ng partner na safe space. Isa to sa usual na na-encounter ko sa mga nagko-comment at saka nagtatanong sa akin sa online. Yung feeling ko, makaka-relate ka, baka na-encounter mo din to sa mga, kasi may podcast ka. Yung partner kasi may times, kapag nag-open up ka, nung nararamdaman mo, di ba, may tendency na gusto din natin somehow na ma-alleviate yung nararamdaman niya. Eh, di ba pag, tulad nga sabi mo, dapat lang safe space, hayaan mo siya mag-express. Pero, may times na parang gusto nila, syempre parang ma-reduce yung distress ng tao na to. Minsan di nila maiwasan, na-absorb din nila yung emotion, o kaya minsan unaware sila, nadidiktahan nila na, ano ba yan, paulit-ulit ka na. May mga ganon, So siguro mga specific tips lang na paano ba talaga maging safe space dun sa partner na gusto lang talaga niya mag-express, na paano ka ba talaga maging safe space na partner na hindi mo ina-absorb at the same time parang binibigyan mo din ng opportunity tong partner mo na express lang yung nararamdaman niya. I love the question. Siguro start with the question din if somebody opens up to you na anong gusto mo? Makikinig ba ako or kailangan mo ng advice? Oo, ganda. Yeah, dun Clear lang na, no? talaga. Oo, kasi some people gusto na nila mapakinggan. Yeah. Lang. Tsaka I think like, and then when the answer is advice, then doon ka na mag-enter ng iyong mga suggestions. And again, suggestions. Huwag yung impose or this is what I've noticed. Baka pwede ganito. Yeah. Gusto ko din yung sinabi mo na ngayon na very, na talaga clear. Kahit sa mga friendships, pwede siya mag-work na ano bang kailangan mo, makikinig o mag-a-advise. Correct. Kasi dun pumapasok yung nagiging na-invalidate natin yung nararamdaman ng isang tao kasi tayo na yung nag-assume dun sa nararamdaman niya na parang, ito dapat yung gawin mo. Maganda yon. Clear na kagad sa simula pala. Yeah. Tsaka if you want to confront someone or to share something, mag-ask muna tayo ng permission to, can I share something? Para mas maging open sila to receive. Kasi ibang tao, ganito kasi. So, parang, teka lang, hindi ko naman yan hiningi na opinion. Mas better if you ask someone if, can I share something? Are you open to listening? And then, dun ka na mag-share. Ganun. Yeah. And even kung sakaling nga nasabihan ka niya na humihingi siya sa'yo ng advice, better pa rin na sabihin mo na, well, ano pa lang to based lang naman to sa experience ko. Yung parang may disclaimer pa din. Kasi,
napapansin ko din yung mga ganyan kapag laging tumatama yung advice mo, baka maging dependent din. Tama, tama. Oo. So, kailangan din talaga ma-practice sa kanila. Yeah, tsaka kailangan let them experience din themselves. Wag save ng mga tao. Ang dami kasing savior na, "Ito gawin mo, o ito na ako na Oo. bahala." So, parang it's taking away the lesson from them, and it's kind of selfish to do that. Like, let them Mm. experience, you know? Mm. Na ibabalik natin dun sa kanina nating pinag-usapan, 'di ba, na kung minsan yung ganyang savior complex, Mm. baka naikakabit nila dun sa pagiging strong one. Mm. Na nahihirapan kang i-let go, pero sana matandaan ninyo tulad nga ng sabi, yung pagiging strong ay hindi necessarily na parang dapat laging ikaw yung nagdadala ng mismong ano mo, problema. May mga taong nagmamahal sa'yo or nagke-care sa'yo na puwede kang tulungan. Correct, correct. I So, agree. siguro pinaka-ano na lang 'to 'no, parang malapit na dun sa dulo na gusto ko lang siyempre i-ask dahil ang healing nagte-take siya ng time. Mm. So, paano kaya magiging patient yung mga nag-aantay sa healing nila, 'di ba? Enjoy the process. Like, I know, hindi siya masaya na Oo. aanoy, but I guess and I know it's the mastery of each emotion that you experience while going through the healing process. Mm. I believe people fail to appreciate lahat ng emotions that they are experiencing kasi Mm. kailangan dapat masaya tayo lahat. Pero even, yun nga ang kanta na, you can't rush your healing, darkness always has its teachers. So, you also have to take the time to appreciate yung darkness na yun kasi meron yung ituturo sa'yo kasi hindi naman siya magpapakita if it's not teaching you anything. And yun yung sinasabi na life is happening for you and not to you. And hindi mo nga ma-experience ang darkness if it's not something that you should look into. Yun nga, yun lang, kailangan mo ma-extract yung lesson ng darkness na yun. And it's a skill na malalearn mo while you are in the process. So, kailangan mong ma-enjoy yung prosesong yun. Kailangan mong ma-extract lahat ng lesson na yun. Pag ma-extract mo na yung lesson na yun, pag makuha mo na yung character na kailangan mo, dun mo na ma-appreciate yung healing na hinahanap mo, gano'n. Ang ganda nun na allow yourself to experience yung journey. Naalala ko yung sinabi ni Carl Jung, isa rin sa sikat na psychologist yun. Sabi niya the first test of challenge talaga is to embrace your shadow. Correct. So, yung shadow na yon 'no, important siya para mas makilala mo yung sarili mo, tulad nung na-mention mo. So, ibig sabihin, lahat yon parang meant na ma-experience natin, 'wag kang mag-skip kahit Correct. mahirap 'no? Yeah. Tsaka, pag na-embrace mo na yung shadow na yun, like, for my case, I used to be a single mom. If hindi ko na-embrace yung pagiging single mom ko, until now, I will still be in denial whenever somebody throws it at me. And I will be like, oh, that's not me. Until I'm still betraying the person that I am now. But I embrace that identity. I love that identity. And I just know that that was not my story. Parang ganun. It was just a label. So, even the pinakapangit na parts of you, like, I embrace those parts na people pleaser ako. Kasi once you accept the fact or you acknowledge the fact that you are, doon ka magkakaroon ng starting point on the next journey. Yun na nga yung, ano ba yung identity na I am embodying and what's the next identity that I want to become. So yun yun. The shadows are always a gift if you just see it that way. Wag mong skip, ganon. Yeah, perfect yung pagkakasabi mo 'no. So, yung demonstration niya kapag inaccept mo yun, in-embrace mo siya, hindi mo na ide-deny yung mga deserve mo, 'di ba? Tulad nung love. Correct, Oo, so yeah. I'm really happy na nagagawa mong ano, simple 'no, yung gano'ng klaseng, parang demonstration tsaka yung illustration ng healing na mas mabilis maintindihan ano. So siguro, bilang pagtatapos din baka, meron kang gustong ibigay na siguro ano, piece of advice sa mga nakikinig sa atin ngayon 'no, lalo pa dun sa mga taong 'yan, yung mga strong o kaya dun sa mga tao na naghi-heal pa rin hanggang ngayon. I believe you don't have to be, the world belongs to those who are brave and courageous enough to admit that pagod din sila. Because it's when you start surrendering, dun nagkakaroon yung, I call this divine intervention, or the universe can make way and give you what you really deserve. Kasi yun din yung naging story ko. I used to be the strong one until pagod na pagod ako, and that's when I started saying na, bahala na, like, I'm done.
ikaw nang bahala. And when I started surrendering to what is, dun nagkaroon ng blessing na, okay, Lib, para to sa'yo. Kasi, di na ako para for the force. So, doon ko na-enjoy yung flow. And, yun nga, I also wanted to share this when I was in that phase na nag-surrender ako sa universe na, ayoko na, pagod na ako. Sabi niya, hindi pa ba enough evidences yung pinakita ko sa'yo sa buhay mo na never kita napabayaan? I'm always here for you. Just be in flow and akong bahala sa'yo. So, when I heard that voice, sabi ko na lang na, okay, bahala ka na. I'm just going to express every day. I'm going to shine every day. Pero yun nga, yung responsibility mo or whoever's listening to this is to continue shining every day and never dim that light. Ask for help. Ask for support. It's okay to fall down. It's okay to break down because through the breaking down, dun magkakaroon ng breakthrough. Diba? Yeah, thank you so much. So, yun yung pinakamaganda dahil talaga sakto, no? It's okay to break down kasi doon tayo magkakaroon ng breakthrough. Correct. Thank you so much, Liv, for sharing your insights, no? So, pero baka meron kang gustong i-promote, no? Before natin, siguro, i-end din dito kasi for sure, marami kang mga, mga projects, diba? So, I'm in Spotify. I also have my podcast. It's Anyway Moving Forward. I also do my mentorship. It's my one-on-one mentorship. You can reach out to me on my Instagram. It's Livni Fortuna. TikTok, Livni Fortuna. Ano ba? Email, livnifortuna@gmail.com. And yeah, I think that's it. If you need anything, I'm just here. If you have any insights, I'd love to hear it. And again, thank you for giving me this opportunity. thank you so much din for sharing your insights. Ayan, so marami ako natutunan ngayong araw. And ang pinaka gusto ko talaga na talagang sinasummarize natin na it's okay to break down, no? Kahit strong ka pa, okay lang mag-breakdown kasi part yun para magkaroon ka ng breakthrough. So maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa amin ngayon. So wag niyo kalimutan dahil for sure may mga insights kayo. Pwede kayo mag-comment sa aming mga social media platforms. Follow naman ninyo yung The Breakdown Podcast kasi kung hindi magtatampo kami, baka mag-breakdown kami dito. Meron kaming YouTube channel, so mag-subscribe kayo doon para mas matuloy natin yung conversation. Tsaka baka malay ninyo yung mga topic na gusto ninyo, magawa natin ng podcast, diba? Kaya meron kayong gusto maging guest natin, pwede nyo rin i-comment. Pwede rin ninyo syempre i-follow at saka i-like din yung mismo mga social media platforms namin like Facebook, TikTok, Instagram, parang present kami sa lahat, pati Spotify. So, maraming salamat, no, sa pakikinig. Patuloy pa rin tayo magsusuporta dito. And of course, huwag niyo kalimutan na baka may mga nagre-resonate din dito, itag niyo din sila. So, until the next breakdown. This is Crossroads Media.